Bukod sa kanyang prestihiyosong karir bilang executive sous chef sa isang hotel, ang una kong makaka-collab ay isa ring vlogger and culinary artist. At dahil Chinese cuisine expert siya, minarapat naming magluto ng dalawang version ng isang putahe na hindi nawawala sa handaan tuwing Chinese New Year. So very special yung ating farm-to-table collab kasi yung makakasama nating kusinero, Michelin selected lang naman yung kanyang hinahawakan, di ba? Isa sa mga malulupit nating pangbakbakang kusinero na nakasama na rin natin sa iba pang mga events. At syempre, dahil nga nalalapit na ang Chinese New Year, bibigyan din namin kayo ng dish na pwedeng-pwede ninyong gawin sa inyong bahay. So for our collab, makakasama natin the great Chef Welly in action. Yes, sir! Ay, Yes! Chef Welly, anong putahe ang ituturo natin sa ating mga food explorers? sa ngayon gagawa tayo guys ng beef broccoli. Beef broccoli. Yes. Chef, isa ba to sa mga staples talaga ng Chinese cuisine? Yes, chef, yes. Mga ilang orders ng beef broccoli ang dinidispatch ninyo araw-araw sa Manho? Sa outlet lang ng mga 200 order siguro. Per day yan, ah. 30. Grabe. So, kabisado mo talaga Yes, to. yes. Kaya naman, maganda dito sa collab natin, Food Explorers, dahil kami ni Chef Welly, parehong-pareho yung ingredients na meron kami. Pero, papakitaan namin kayo ng iba't ibang interpretation. Chef Welly will give you yung restaurant Michelin rated or selected na recipe. Ako naman, sarili kong interpretation. J.R. Royal yan, farm to table naman. So, Chef Welly, So, turuan mo yung ating mga food explorers nung technique mo. okay, Ready ka na, Chef? ready na, chef. Alright, let's roll! So, unang gawin natin is ihiwain muna natin yung beef. Kailangan ko lang nung filet mignon. Kasi, Chef, yung sa'yo, traditional na Okay. na beef broccoli yung take mo. Yung sa akin kasi, gagawa ko ng steak tartare. O yun. So, kailangan ko dyan, for steak tartare, kailangan natin yung pinaka gitna, yung mignon, filet mignon. So, ito, tanggalin lang natin guys yung yung litid. Kasi minsan, ito yung matigas eh. So, sobrang dali lang to ha. Sobrang dali lang to gawin sa bahay. So, since walang heat transfer na mangyayari doon sa ating protein, we just wanna make sure na walang mga litid-litid or taba-taba yung ating isa-serve. So, we make sure na we remove all of those para syempre maganda yung experience ng ating kakain. Meron kasing part ng meat na medyo matigas, part ng beef. Pero ito naman is tenderloin, hindi masyadong matigas. So basically, when we say steak tartare, it's a dish, it's a beef dish served raw. Yep, you heard me right. Hilaw po siyang sinaserve. So, a few things that you have to remember when you're going to do it at home. Make sure yung temperature ng meat natin is chilled ito. Slightly frozen, actually, yung mas magandang atake so that you can cut your beef ng mas malinis. And of course, after you have processed this, you make sure na ibabalik mo siya ulit sa fridge or ilagay sa isang environment na hindi may expose sa danger zone, which is yung mainit or delikadong temperature. Simple lang siya. You just cut your tenderloin into small pieces, small dice, and then we will season this. Normally, or traditionally, you would season this with Dijon mustard and some other spices and herbs. Pero since Chinese version yung gagawin natin, we will be using yung oyster sauce, light soy sauce, and also sesame oil para doon sa pang-finish natin doon sa ating tartare. And then for the vegetable components naman natin, we will just straight up saute it, tapos toss natin with the same sauce na ginagamit natin for beef broccoli. Unahin muna natin ito pag marinate para pumasok yung lasa. Salt, baking soda, konti lang. Kailangan lang konti lang kung nakadepende sa dami ng karne. So maglalagay din tayo ng cornstarch para yung nilagay natin ng mga ingredients lalong kapit.
Season it with oyster sauce, light soy sauce, some sugar. Mix lang natin. And then finally, yung ating sesame oil. That's it for our meat. And then of course, i-cover lang natin ito and then ilalagay sa ibabaw ng iced na bowl. Chef, pag titingnan nila yung dami ng mise en place or kailangang i-prepare, kunyari may isa tayong viewer na gusto mag-umpisang matuto ng Chinese cuisine, Chinese dishes, hindi ba nakaka-intimidate ang beef broccoli? Hindi, chef. Bakit? Madali lang man siyang lutuin. Madali siyang lutuin, chef. Marami lang tadtaran, ano? Oo, marami lang. Kailangan slice mo ng manipis eh. Oo. Para hindi siya matigas. Mayroon kasing part, halimbawa dito sa atin, mayroong sa lokal natin, yung madalas natin makikita sa palengke, yung beef brown. Medyo may Makunat yon. makunat yun. Oo. So, kailangan mo rin yung slicein talaga ng maninipis. Pag nagluluto ng beef broccoli, pinapakuluan nila eh. Hindi yung ganun yung procedure talaga pag Chinese cuisine talaga. Kumbaga, sa pag beef broccoli, kailangan mo siyang i-advance marination. So, lagyan natin yung broccoli, kumukulong tubig. So after natin ma-slice yung ating carrots, ito naman yung ating straw mushroom. Ito yung isa sa mga mushrooms na na-discover ko nung mahinawakan akong Chinese hotel dito sa Pasay. So, eto, masarap siya. Para siyang shiitake. Para sa akin kasi yung shiitake ang pinaka-malasa. Pero, masarap to. Maganda siyang alternative. Kahit sa mga chapsuy-chapsuy natin, maganda gamitin tong straw mushroom. Kailangan sa beef broccoli hindi siya overcook para nandun pa rin yung crunchy niya pagka kinakain mo. Chef, may tanong ako dyan sa wok action na yan. Chef. Gaano kahirap ma-practice at ma-perfect ang technique ng pagtotos ng wok? Matagal na training talaga. Lalo na Okay. kung hindi talaga siya sa Chinese wok na gamit. Lalo yung sa, di ba sa amin ginagamit yung hindi ganito. Yung may hawakan lang sa gilid. Yung bitenga. Oo, may nga. So, medyo matagal talaga yung praktisan. Hindi madali siya. And then tsaka I think our viewers need to understand na yung setup na kusina sa Chinese kitchen is yung kalan mismo para yung may bibig eh. Di ba, chef? Yes. Na actually, ang technique doon is kung ito yung bibig, doon mo siya tinutos. Hindi mo siya tinutos ng kamay talaga. So doon mo siya inuugoy, parang ganon, para makuha mo yung rhythm ng pagtutos. So, kaya pag ginagawa nyo sa bahay, ba't hindi ganon ka-perfect yung grace, kumbaga, na kukumpara nyo doon sa mga Chinese cuisine chefs kagaya ni Chef Welly, dahil nakakatulong talaga yung setup mismo or yung type ng kusina na pinagagalawan nila. I-rate muna natin yung wok para pag niluto natin yung beef, hindi siya didikit doon sa wok. Aris lang natin yung broccoli. Paikot lang para bigyan natin ng magandang Lagyan na tayo ng mantika. Habang iniinit natin yung mantika, maghiwa muna tayo ng bawang. So, ready na yung wok natin. Chef, ano yung tinatawag na wok hay? Yung makatulong sa flavor ng wok, chef, is yung smoke lang niya eh. Oh, okay. Yung nakadagdag ng Yung parang flavor. kakaiba na pag alam mong... Kasi pag sinabi nating Chinese cuisine, yun yung parang distinction, di ba? Na may wok hay, na parang para siyang sunog na bakal na hindi mo maintindihan, no? Ayun, kaya natin pinaiinit ng ganun yung ating wok so that we can get that wok hay na tinatawag natin. So ready na yung ating wok. Ito yung ating oil. Yan. After nyan, babalik lang natin yung excess. I'll start with our aromatics. Then yung ating broccoli. Yung ating mushroom.
Then we'll season this with light soy sauce. Gisa na natin yung garlic at saka luya. Gusto mushroom. So, maglagay tayo ng oyster. Oyster. Light soy. Lagay din tayo ng o sauce. So, lagay tayo ng konting tubig. Sugar, konti lang para ma-balance yung lasa. Dark soy. Yung carrots, lagay natin. So Binondo Boys, we conceptualized it, bringing Binondo to different parts of Manila. It's how we show our creativity. For the concept of Filipino-Chinese, one, it's comforting, it's warm, it's also, again, familiar. We didn't bind ourselves in tradition, how we season our food, how we want to present it, what we want to add, even if it's not traditional, as long as it will taste good to us, then we'll be happy to serve it to everyone. Binondo Boys ang isa sa mga halimbawa ng nauusong micro-dining concepts ngayon. This refers to a highly curated and intimate restaurant that caters to a small number of guests at a time. But don't worry, food explorers. You will always have a seat anytime within the day dahil 24 hours silang bukas. It's more of it's easier to expand. You know, you have small spaces everywhere and then you put up a small team and then a small capital. 24 hours kasi it's more of surprising also that we get the late night crowd. We start a good crowd at 8 p.m. going through 4 to 5 a.m. Sa kanyang pagbabalik sa Farm to Table, ganadong-ganado na si Vince Maristela na tikman ang mga pagkain binabalik-balikan sa Binondo Boys. Kong hey Fat Choy mga food explorers at syempre malapit na ang Chinese New Year, 2 days na lang. Ano ba kakainin natin? E di syempre Chinese food! Chef Marvin, ano ba yung mga inihanda natin dito dahil balita ako, dinudumog to ng mga taga-QC. Yes, so we'll start with our white chicken noodle soup. We have our braised beef and tendon noodles. And then merong Tausi spare rib rice, gindara tofu, we have our dumplings. We have our hakao and pork and shrimp. And then for dessert, we'll have almond lychee taho. Itong noodle soup na to, paano ba ito hinanda? Ito for the noodle soup, syempre ang soup, it's made out of bones, chicken skin. And then we used dito ramen noodles para maiba naman. Dito ramen noodles. Yes. And then for the chicken, yung chicken is the most selling point dito kasi we cooked it very low just to the point na maluto siya ng saktong-sakto ng 65 degrees Celsius. Para juicy pa. Yes, very Yo. precise. Kakaiba chef ah. Yeah. Kasi ang Hainanese chicken, we steam it almost to the point na cook lang din siya. So, same as the white chicken, cooked very precise at 65 Celsius. Pansin ko chef, hindi hindi tinipid yung yung chicken, ang laki. Solid siya kasi kapag humihigop ako ng sabaw, yung mga onions, sumasama. Parang may ulam ka na din. Ang ibig sabihin pala pag Chinese New Year noodles, long life, prosperity, tsaka fortune. Yes. So pag kumain ako nito, yayaman ako. Oh, yes. Hahaba pa buhay mo. Next, ito tayo. Noodles pa din. Baka sobrang yumaman na ako nito Ito. Dito naman, we season the noodles lang. Wei pa, which is a Chinese seasoning paste. And then, again, aromatic oils. Aromatic oils. And then beef fat. Tsaka pansin ko, chef, iba yung niya, iba yung noodles yes. niya. So, we went for these noodles kasi maganda yung kapit nung oils, nung mga aromatics. I would also suggest, kunyari ganyan siya, naging sticky, to pour a bit of soup to loosen the noodles. Nung sinart mo tong business na to, madami din tumulong talaga sa'yo na family members. I guess, yeah. Oo. Pansin ko din kasi kada dish na pinapatikim mo sa akin, parang nakatikim na ako ng ganon
Pero may kakaibang twist dun sa Yeah. dish niyo. This is how we want to show our food. And ayaw namin na i-compare ka na lang kami sa iba. Ang ibig sabihin pala ng ng egg is new life, fertility, tsaka new beginnings. Yes. Kaya pala kada kain mo, May itlog. may itlog. So this one's our hakaw. Hakaw, perfect sa matakaw. Oh, di ba? So ito, ginagawa ng in-house naman siya. So we have our commissary. Doon ginagawa lahat ng behind the scenes ng mga food. So ito, it's shrimp. Shrimp hakaw. Ang dumplings pala, meaning nito, wealth and family unity. Pag Chinese New Year. Pag hindi Chinese New Year, di ko alam. Hindi, joke. Next is our pork shrimp siomai. So it has shiitake mushrooms also inside. Shiitake mushroom. Pork fat, pork shoulder. Next, we'll try the tausi, spare Tausi. ribs. Yung marination nito, which is plum sauce. And then yung brown sauce will be our sweet soy. Sarap. Yes. Perfect na perfect sa kanin. Solid to. Ito, chef. Ano yan, chef? Ito, this is our gindara tofu. So gindara is black cod, Is black. a type of fish. Sarap ng wasabi mayo niyo, chef. Hindi siya ganun kaanghang. Pero yung wasabi, Andon. nandun. Kanina, mga food explorers, nag-scratch ako para dun sa secret menu. Ano yung nakuha namin, chef? Our hot pot sandwich. Here in Binondo Boys, we have our secret menu. So the secret menu is how we want to show how creative we can get still. So one example is our hot pot sandwich. For this one, gusto namin ng, if familiar ka sa birria, birria Tacos. Yeah. So parang ito rin yun. So it's a love child of a birria taco, banh mi, and hot pot. I would suggest nag-spread ka ng onting itong peanut aioli natin. Ilagyan ko muna niyan, Yes, tapos and i-dip then ko. dip mo. As in, i-dredge mo Dredge. yung sandwich. It'll be parang crispy, tapos very moist, very juicy. Very aromatic from the oil ng hot pot sandwich. Sarap! Yeah. Kakaiba to ah. First time yung makatikim nito, chef. So, the secret menu is nandun yung mga unhinged ideas na hindi mo din talaga makikita sa traditional Chinese or Filipino Chinese restaurants. Solid. Thank you, chef. Happy Chinese New Year Thank you din. sa'yo. At sa lahat din, sa food explorers din, Happy Chinese New Year. To a brighter future, dapat masarap yung kinakain natin, di ba? Kaya dito lang yan, sa Binondo Boys. Sila ang bantayog ng pagkaing makabayan, mga kampyon ng kalan, handang tumuklas ng bagong lasa, bumubuhay sa tradisyong kanilang kinagisnan. Lasapin natin ang kwento ng bawat kusin hero. Pagputok pa lang ng araw, nagbubukas na ang Echage Bakery dito sa A. Bonifacio Avenue. Dahil ilang minuto na lang, darating na ang kanilang mga suki. All year round, isa ang panaderiyang ito sa go-to places ng mga Pinoy foodies na naghahanap ng mga paborito nilang pampasalubong. 1962, dito tinayo yung Echage Bakery. Kasi formerly, Quiapo kami. Yung mother store namin doon is yung Kim Chong Tin. Dati po kasi Echage Street ang pangalan yan. So from there, nakuha namin yung pangalan na Echage. Somewhere around 1958-59, nasunog yung doon sa part ng Quiapo. Nag-decide sila na dito sa A. Bonifacio, sa Quezon City, dahil may lupa yung auntie ko dito. So, 1962, lumipat dito noon. Yung father ko ang nag-handle. Nagsisimula po ako ng mga 6 o'clock hanggang 5 o'clock na po yun. Sa lahat po ng ginagawa ko, ito po yung pinakamahirap. Kasi po, ihulma ko pa po ito ng may dalawang parang kahoy ako na gagamitin ko na para maging ganito siya. As a third-generation owner of their family business,
ang personal touch ni Peter ang nagbistulang bagong signature ng Etxage. Somewhere around 1990s, nag-try ako mag-develop ng mga flavors. Isa sa mga nag-click is yung buttercrust hopia namin po. Hanggang naging siya yung parang may pinakakilala na dito sa bakery namin dito sa Etxage Bakery. At ngayong ipinagdiriwang natin ang Chinese New Year, mabilis na nauubos ang kanilang mga produktong may kinalaman sa naturang tradisyon. Kasi usually pagdating ng Chinese New Year, Chinese tradition, nag-aalay sila. Anything bilog, marami kami mga products na ino-offer namin. Usually mga bumibili, mga nag-aalay po for the New Year. At ang dahilan kung bakit ito tinatangkilik ng kanilang mga suki, Yung sa kanya kasi una-una, tamang timbang. Tapos yung lasa niya, hindi ko bago. Ang kadalasan na na-order ko, sir, is hopia, tikoy, or Spanish bread, mga breads po. First time ko makakuha ng ganung booking, sir, na ganung kadami. Nakakatuwa naman pag nakakarinig kami ng ganyan at sobra silang happy na kinakain lang yung product namin na parang excited pa nga minsan eh. dahil ibinuhos ni Peter ang kanyang buong buhay para sa kanilang family business, unti-unti na rin niyang iniiwan ang kanyang legasiya sa mga magmamana nito. His future Cuisine Heroes. Hopefully na meron kaming next generation pa na itutuloy yung legacy ng paghohopya. Sa ngayon yung dalawang pamangkin ko. And so far, they're doing fine naman. Any business naman, kailangan meron kang touch talaga eh. Kasi hindi pwede ring iwanan mo lang ng ganyan. So, dapat from time to time, chine-check mo rin naman. Isang adhikain na nagbibigay din ng oportunidad sa mga taong pinamamahalaan niya. Bago po ako magtrabaho dito sa Etxage Bakery, dati po akong gwardiya sa labas po. Nag-extra muna ako pag Chinese New Year hanggang sa na-discover po akong gumawa ng mga hopia-hopia. Kasi Pilipino na kultura talagang mahilig kumain eh. I think ang hopya, tuloy-tuloy naman yan. Hanggang sa meron nagpapatronize at may nag-a-appreciate yan, tuloy-tuloy man. Even tikoy po, I guess 2 words lang yun eh. Sipag, tiyaga. So malambot na yung ating carrots. We will just add some sugar. And then yung pinaka-slurry natin. So, lagay tayo ng cornstarch. So ito na, Food Explorers. Ito na yung mga recipes na binigay namin ni Chef Welly para sa inyo. Chef, sana pumasa yung ating interpretation ng beef broccoli ah. Sige, Chef. Begin. Perks of the job is you get to taste and of course, cook with world-class chefs. Ito, world-class dish, man. So yung kaninang nakita ko yung ginawa pa lang niya kanina, yung pinaplato pa lang niya. So nakatakam na akong kainin eh. So yung natikman ko, grabe, panalo, sarap.